Praise God, patuloy natin siyang ipanalangin habang siya ay tumatayo. At ang Lord ang magbibigay sa kanya ng fresh revelation. Araw-araw may bagong pinasasabi sa atin ng Panginoon. I-claim natin na lahat tayo ay, hindi tayo exempted doon. Lahat tayo ay pinaparatingan ng mensahe ng Panginoon. Iba-iba ang pangailangan natin, iba-iba ang ating hinihingi sa Panginoon. Pero sa buong mensahe na ito, ako'y nakatitiyak dahil sabi nga ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Lahat ng kailangan mo ibibigay sa iyo ng Panginoon. Himay-himayin mo dun sa mensahe ng Lord kung saan part ibinigay sa iyo yung blessing na matatanggap mo galing sa Kanya. Palakpakan natin si Pastor Tito sa kanyang buhay. Patuloy na ginagamit ng Lord. Yan. Palakpak para sa Panginoon. Praise God. Mukhang may baon na kape. Hindi, tubig lang po. Hindi kape yan. Mainit na tubig. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Batiin mo yung katabi. Kumusta ka na? Lagi tayo nagkukumustahan. Dahil yung katabi mo na yan, yun yung kasama mo sa langit. Amen? Hallelujah. So, wag po natin kalilimutan yung social distancing natin para hindi tayo magka-problema. Amen? Sunod tayo sa Diyos, sunod tayo sa government. Amen? Ibig sabihin, vertically and horizontally, wala tayong problema. Hallelujah. So, hindi na tayo tatagal pa sapagkat meron tayong Holy Communion ngayon, per Sunday. Okay? Makipagbukas kayo ngayon sa akin dito po sa Book of Romans, chapter 13, beginning verse 11 to verse 13. Okay po. Ayan po. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Romans chapter 13, beginning verse 11 hanggang sa verse 14. Ay sabi rito, dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Verse 14. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, minsan pa ugad sa umagang itulugad, lubos kami Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, na tunay nga po Panginoon, hallelujah, kami ay hindi karapat-dapat Panginoon, na tumayo sa iyong banal na harapan sapagkat Lord, kinikilala namin Panginoon ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, na tunay nga po Panginoon, hallelujah, kung susukatin mo kami Panginoon sa spiritual na sukatan Panginoon, kami o Diyos ay hindi aabot Panginoon sa iyong pamantayan Panginoon, sapagkat kami ay nagkasala Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, hinihingi po namin Panginoon, muli kung may nakikita ka pa Panginoon na mga stronghold, mga deception, distraction sa aming mga buhay sa oras na ito Panginoon, mga hindrances Panginoon, upang kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat lugad sa oras ito, Panginoon. Isinusuko namin ito lahat. Patawarin mo kami, Panginoon, upang sa gayon kami ay maging worthy, Panginoon, na makinig
kumain ng banal mong salita sa oras na ito, Lugad. We believe, Father God, na ang iyong kapatawaran, Panginoon, ay walang hanggan, Panginoon. Hindi mo sinusukat, Panginoon, sa laki at liit ang aming mga nagawang kasalanan. Sinusukat mo kayo, Panginoon, kung paano kayo, Panginoon, lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We believe na kami, Panginoon, ay pinatawad mo na at malaya ka, Panginoon, makagalaw, makakilos sa aming mga buhay, maging sa apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon. Continue, Lugad, to sanctify this lugar with your precious blood that shedding in the blood of the cross of the Calvary, O God. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga anak na naririt, Lugad, patuloy mo kayo, Panginoon, balutan, pagkaisahin mo kayo, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, dumaloy, Panginoon, ang anointing mo, Panginoon, sa apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon. Mapuspos, Panginoon, hallelujah, ay yung mga anak sa oras na ito, lugar, ma-receive nila, Panginoon, ay yung glory, ma-receive nila, Panginoon, ang galak, ang kapayapaan, ang kalakasan, at lahat, Panginoon, na minimithin nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Father God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, ilatag mo, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, upang sa gayon, lugar, maranasan namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga biyaya na inihanda mo, Panginoon, sa bawat isa sa aming lugar. Naniniwala po ako, Panginoon, na kanina pa lang, Panginoon, ay dumadaloy na, Panginoon. Nagsisimula na, Panginoon, ang paggalaw at pagkilos ng kagalingan, Panginoon, sa lahat ng may mga sakit karamdaman sa oras na ito, lugar. And I believe, Father God, ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa Philippians chapter 1 verse 6, kung ano ang pinasimulan mo sa aming mga buhay, lugar. Lord, bago matapos, Panginoon, ang programang ito, lugar, ito ay, Panginoon, ay lulubusin mo, Panginoon. Hallelujah. Physically, financially, materially, and spiritually. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa araw na ito. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Yes. Huwag natin tipirin sa palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ang pinakadabis, yung hinahanap ng Panginoon, yung pinakadabis sa ating buhay. Hallelujah. So, bigyan natin ito ng pamagat na knowing the time. So, kapag sinabi pong knowing the time, mayroong isang mahalagang bagay na pagtutuunan mo ng pansin. No? Kapag sinabing knowing the time, maaring ikaw ay mayroong gagawin na kailangan mong tumingin sa orasan. Maaring ikaw ay may pupuntahan na kailangan na magmadali ka para hindi ka malate. Maaring ikaw ay mayroong pinapaabot na isang tao. Kaya kinakailangan na maghanda ka. Amen? So, in spiritual essence, ano ang dapat natin gawin? Nandito na tayo po sa end time na tinatawag. Anong oras na? Hello, tanungin mo yung kapatid mo, kalabitin mo, anong oras na? Ito po ay hindi literal na oras. No, baka maya-maya, panatingin natin sa relo hanggang sa matapos ang programa. Ang tagal naman yan. Anong oras na? Hindi po literal na oras ang ating pinag-uusapan nito. Ang pinag-uusapan natin ito ay spiritual na oras. Kumbaga, ang panahon ng pagparito ng Panginoon ay higit na nalalapit na kasi nung magsimula tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Kumbaga, abot tanaw na. Ang sabi sa binasa natin, namamanag na sa silangan ang bukang liwayway. Amen? That ibig sabihin, ang gabi ay namamaalam na. So ibig sabihin, andino tayo sa panahon na talagang kinakailangan natin maging seryoso at maging totoo sa ating paglilingkod. Alisin natin yung mga pakunwari. Alisin natin yung mga hindi kanais-nais at kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat, tandaan natin mga kapatid, sa pag-rapture, ang irarapture ng Panginoon, yung pure heart. Yung glorious church. Kahit panatiko tayo sa relihiyon, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung puso natin. Amen? Kaya, hayaan natin ang puso natin
ay patuloy natin ito ipasaliksik sa Panginoon. Hallelujah! Sabi nga, the time, time is gold. Di po ba? Time is gold. So kapag sinabing time is gold, huwag natin sayangin. Kasi, di ba, ang gold, ito yung pinag-aagawan ng tao. Nagpapatayan pa nga yung tao dahil sa gold. Eh. Pero sa oras, pag sinabing gold, baliwala lang. Pero higit pala na mas mahalaga ang oras sa ating buhay Kristiyano. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, aalamin natin kung anong oras na. Ito na yung oras na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Nananabik ba tayo sa kanyang dakilang pagbabalik? I believe na tayo ay nananabik. Bakit? Kaya kung hindi tayo nananabik, wala tayo rito. Di ba? Wala tayo rito. So, ibig sabihin, isang katunayan yan na tayo ay nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kung ikaw ay nananabik na, ito po ang nais ng Panginoon. Alamin natin kung ano yung palatandaan na kanyang pagbabalik. Ang oras, walang nakakaalam ng eksaktong panahon o eksaktong oras. Alauna ba, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, walang nakakaalam. Pero yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay doon na. Patuloy na natin ito naririnig mula noon hanggang ngayon na malapit na po tayo sa end time. Andito tayo sa pinakahuling sandali na. Kumbaga, andito na tayo sa tinatawag na crucial situation. Tingnan mo yung mga pangyayari sa buong sanlibutan. Nagkagulo ang mundo dahil sa coronavirus. Tingnan mo niyo po. Nagkagulo. Bakit? Yan po ay pamamaraan ng Panginoon upang tayo ay magising sa ating pagkakatulog. Wake up call. Hello? Kaya hindi na ito ang panahon na ang buhay natin parang isigulaki. Pag-araw ng linggo, pupunta muna ako sa SM. Pag-araw ng linggo, hindi muna ako magsisama. Kasi overconfidence tayo. Pero dapat natin alamin, andito na tayo sa pinakahuling sandali. Kapag sinabing last hour, di ba? Kapag sinabing last hour, magbabayad ka ngayon. Karamihan ng mga tao kapag last hour, doon nagbabayad sa Meralco, sa Maynilad, doon, di ba? Kaya nagkakagulo. Pero nung mahaba pang oras, confidence na confidence. Ganon din ang mga Kristiyano. Nung mahaba pang oras, akala niya, hindi pa darating ang Panginoon. Pero tandaan natin, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad lang isang kisap mata. Kumurap ka. Ganon kabilis ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Ngayon, kung ano doon ka sa ilalim ng kasalanan, kaya mo pa kaya mag-repent? Hello? So ito na yung panahon, mga kapatid, na isettle natin yung relationship natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nagbibiro. He is a consuming fire. Lahat ng ating ginagawa, sinasalita, ay ipagbibigay sulit natin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. So, ano ba yung mga palatandaan na kanyang dakilang pagbabalik? Sapagkat tayo, ito na nga, lahat ng nakikita natin, yan po ay palatandaan na malapit na bumalik ang Panginoon. Nagbibigay na siya ng mga paalala sa bawat isa sa amin, sa bawat isa sa atin. So, number 1 na palatandaan na ang Panginoon ay malapit nang bumalik, the hope of His coming. Ito po, dahil ang mga tao nawawala na ng pag-asa. Sabi ng mga tao, di ba, sa panahon ng ating mga ninuno, lulo natin, sinabi na nila na darating ang Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Yan ay walang halaga doon sa mga tao na walang pag-asa sa Panginoon. Pero tayo, mapalad tayo kapag tayo po, hallelujah, sa oras na ito ay nagkaroon ng pag-asa na ang pagbabalik ng Panginoon ay ating pinananabikan at ito po ay totoo, mangyayari po ang kanyang pagbabalik. Kaya huwag po tayo magpa-pleasing. No? Lahat po ng panahon na dumaraan at sa ating mga buhay ay hindi na po yun magbabalik. Amen. Kaya nga, time is gold. Ang bawat oras,
bawat araw na dumaan sa atin, hindi na po yun magbabalik. Ang bukas ay panibago na naman. Kaya nga, sabi ng Panginoon, yung kahapon, limutin mo na. At yung ngayon, harapin mo. At ang bukas, tanawin mo. Yan po ang nais ng Panginoon. Pag-asa. Wala tayong pag-asa dito sa mundo. Dahil ang mundo patuloy na patungo lang ito sa kapahamakan, kaparusahan. Pero kung ang pag-asa natin ay na kay Kristo, mapalad ka. Amen? Dahil kabilang ka doon sa babalikan ng Panginoon. Hallelujah! Doon sa binasa natin kanina yung pinabasa ni Pastor Rudy kanina, John chapter 14, verse 1 hanggang sa verse 3. Ang sabi doon, huwag kayong mabalisa, no? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo rin sa akin. Doon sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ibig sabihin, kung ilang bilyon ang tao sa mundo, ganoon din karami ng silid doon sa langit. Hallelujah! Ang sabay pagka doon. At kung di gayon sana, sinabi ko na sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naroroon na ako ay babalik upang tayong lahat ay kunin at isama sa kanyang kinaroroonan. Bakit? Sabi niya, sapagkat kung saan ako naroroon, ay dapat din naroroon din tayo. Amen? Bakit? Kung saan naroroon ang ating pag-asa, dapat naroon tayo. Naroon ating isip, naroon ang ating puso. Ibig sabihin, kung saan nakatira ang ating Diyos, doon din tayo. Sabi, nabless nga ako doon sa Bible character, si Ruth, di ba? Nabasa niyo yung kasaysayan ni Ruth at saka si Naomi. Sabi ni Naomi, anak, umuwi ka na sa inyong mga magulang kasi patay na yung kanilang asawa. Umuwi ka na sa inyong mga magulang. Yung iyong bilas na si Orpa, bumalik na sa kanyang mga magulang. Ikaw, umuwi ka na rin. Pero matibay ang paninindigan ni Ruth. Sabi ni Ruth, parusahan ako ng Diyos sa gagawin ko. Kung saan ka paroroon din ako. Kung ano ang iyong bayan, bayan ko rin. Kung ano ang iyong Diyos, Diyos ko rin. Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ilibing, doon din ako ililibing. Matibay yung paninindigan ni Ruth. Sabi ni Naomi, kasi wala na ako tututol. So, yun ang nais ng Panginoon. Panindigan natin kung ano ang ating sinasampalatayanan. Amen? Huwag yung waving. Dahil kapag ang isang tao po na waving ang pananampalataya, wala siyang matatanggap. Dahil bakit po? Humingi ka, tapos maya-maya, ano kaya? Tinugon kaya yun? Pinagaling ka na ng Panginoon. Pero biglang sumakit yung tagiliran mo, ay hindi pa talaga ako masakit. Magaling kasi biglang sumakit eh. Pero ang totoo yun, pinagaling ka na ng Panginoon, reaction lamang yun ng kagalingan sapagkat kapag ang Diyos ay gumawa ng himala sa buhay mo, magkakaroon muna niya ng reaksyon sapagkat ang kaaway ay hindi basta-basta papayag. Amen? Hallelujah! Pero kapag ang pananampalataya mo sa Diyos ay pinagaling ka na ng Panginoon, ideklara mo yan, pasalamatan mo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti mo. Tunay nga na ikaw ang tunay kong kagalingan. Ikaw ang nagpapagaling sapagkat yung mga doktor na yan ay instrumento mo lamang. Pero talaga, ikaw ang talagang nagpapagaling. Amen? Hallelujah! Hindi yun. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Ay parang masakit-sakit pa. Ay hindi pa talaga ako magaling. Hindi. Kapag sinabi ng Panginoon, paniwalaan natin. Kapag sinabi ng Panginoon, ako'y babalik, maghanda ka. Amen? Dahil baka bumalik ang Panginoon na hindi tayo handa. Ano ang paghahanda ang ginagawa natin? Number 1, panalangin. Prayer. Huwag tayo magsawa sa panalangin. Pangalawa, yung kanyang banal na salita, lagi natin basa-basahin. Amen? Huwag tayo magsawa sa kababasa. Sabihin na, ay nabasa ko na ito eh. Alam ko na ito. Basahin mo pa rin. Bakit? Yung nabasa mo ron, iba yung mensahe ng Panginoon. Sa ngayon, iba naman ang mensahe na ibinibigay sa iyo ng Panginoon sapagkat araw-araw, oras-oras, iba ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga itong pangangaral na ito, for how many times na natin ito maaaring narinig sa iba-iba't mga preacher.
pero iba-iba po mensahe na ibinibigay ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sa umagang ito, ang mensahe po ng Panginoon is about knowing the time. Ang tawag po dito is eschatology. Study about the last things. Yung mga huling bagay sa huling araw. Mahalaga po yun. Minsan, gustong-gusto natin yung mga mensahe, yung prosperity, kung saan tayo yayaman, kung saan tayo magkakapira. Pero walang problema po yun. Pero higit sa lahat, dapat natin nasain na tayo po ay makaalam ng kanyang dakilang pagbabalik. Amen. Hindi naman po masama na yumaman tayo. Sinong ayaw yumaman? Sige nga, taas ang kamay. Ako, hindi ako tatay. Kaya gusto ko yumaman din ako eh. Di ba? Lahat tayo nagdanais na yumaman. Pero hantayin mo yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang iba nagmamadali yumaman eh. Tingnan mo, ang iba sa pagmamadali yumaman, kahit anong paraan, pinapasok. Kaya minsan, kahit illegal, pinapasok. Minsan yung nakikipag-compromise sa mga kaaway. Tingnan mo si iba. Nakipag-usap siya sa akin, doon sa serpent. Di ba? Ano nangyari kay iba? Nabudol-budol. Di ba? Nadaya siya. Di ba? Sino nabudol-budol na sa atin? Lahat tayo nabudol-budol na ng kaaway. Pero purihan Panginoon, dahil hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, iniligtas niya tayo. Amen? Palakpakan naman natin Panginoon. Yung pinakadapis na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Huwag natin tipirin. Hayaan mo yung palad na yan, kumapal, magkakalyo sa kapapalakpak para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Pag uwi mo sa bahay, ibabad mo yan sa chlorine. Linipis uli yan. Hallelujah! Praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon na ang number one na sign na ibinigay sa atin ng Panginoon, the hope of His coming. No? Romans chapter 8, verse 24 hanggang sa verse 25. Ang sabi po doon, ligtas na tayo. Sige nga, lahat ng ligtas, say amen. Hello, isa pa. Baka meron hindi nakasabay. Lahat ng ligtas na, say amen. Hallelujah! Yan ang gusto ng Panginoon. I-declare mo, i-claim mo na ikaw ay ligtas na. Dahil kapag hindi ka paligtas, maiiwan ka. Bakit? Yung kukunin ng Panginoon, yung mga ligtas na. Hello? Paano natin mapuprove na tayo ligtas na? Tingnan natin. Romans chapter 8, verse 24 hanggang sa verse 25. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. 25. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Hello? Kailangan natin yung buong tiyaga. Ano yung tiyaga? Isa yan sa mga fruit of the Holy Spirit. Hallelujah! Kailangan maging matyaga tayo. Saan? Sa pananalangin. Ito ang karamihan na mga Kristiyano ay very lazy sa pananalangin. Minsan, 5 minutos lang, hindi pa kaya manalangin. Dapat, kung tamad man tayo sa ibang bagay, dapat maging masipag tayo sa pananalangin. Bakit? Ang panalangin po, ang pinakasusi ng lahat ng bagay. Amen. Kumbaga sa ating katawan, ito yung pinaka-backbone. Di ba? Bakit tayo nakakatayo? Dahil yung backbone natin, matibay. Subukan pagbalik yung backbone mo, hindi ka makatayo. Di ba? Lagi ka lang nakahiga. So, kinakailangan, ang mga anak ng Diyos dapat maging masipag sa pananalangin. Kaya nga, ang mga alagad, yung mga disciple, sabi na, isinama ng Panginoon doon sa bundok ng Getsemane. Sabi ng Panginoon, o dito lang muna kayo ha, kayo mananalangin lang ako doon. Nung pagbalik ng Panginoon, yung mga alagad niya, tulog. Sabi ng Panginoon, hindi ba kayo makapagpuyat kahit 1 oras man lamang sa pananalangin? Lumayo uli ang Panginoon at nanalangin uli siya. Pagbalik niya, tinatnya na naman yung mga alagad niya, tulog na naman. Hallelujah! So, nagpapakita lang
namangin sa mga panahon natin ngayon, maraming mga tulog na Kristiyano. Amen? Tanghali na, kumbaga, lahat ng biyaya, umulan na ng biyaya, pero dahil sa tanghali, ang gising ng mga Kristiyano, wala nang inabutan na pagpapala. Ubos na. Amen? Bakit? Dapat ang mga Kristiyano laging babad sa panalangin. Amen? Yung makapagpanalangin man na tayo kalahating oras, okay na yon. Lalong maganda kung isang oras. Di po ba? Pastor, sa isang oras na pananalangin ko, buong mundo na yan, nahalukay ko na sa panalangin. Much better. Di ba? Lalong maganda. Dahil bakit? Pagpapalain ka ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ang Israel, in-include natin sa ating prayer, pagpapalain ka ng Panginoon. Dahil ang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12, ang sino man na sa iyo magpapala, ay aking pagpapalain. Ang sino man na sa iyo ay sumumpa, ay susumpain ko rin. Ibig sabihin, kapag ang Israel, in-include natin sa panalangin, hindi lang ikaw ang pagpapalain, maging ang iyong sambahayan at kasama yung ministry. Amen? Hello? Amen. Praise God. Bilang tatak po ng katibayan at katunayan ng tayo ay mga ligtas na sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, tayo po ay binigyan ng seal ng tatak bilang katunayan na tutuparin ng Panginoon yung kanyang ipinangako. Di ba ba? 2 Corinthians chapter 1 verse 2 o verse 22. No, sabi doon, tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Di ba? Anong pinangako niya sa John chapter 14? Kapag naroon na siya muli ay babalik. Isipin niyo po, gaano tayo ka-espesyal sa Panginoon? Ang haba-haba ng biyahe na yan. Galing sa langit. Bababa siya rito sa ulap para lang sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Gaano to ka-espesyal sa Panginoon? Amen? Hallelujah! Sa Tito chapter 2, verse 13, ang sabi doon, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So, ibig sabihin po, yung talagang pagbabalik ng Panginoon, ito dapat dito tayo nakasintro. Anumang oras, anumang ating ginagawa, saan man tayo naroon, dapat lagi tayong umaasa at naniniwala sa kanyang dakilang pagbabalik. Amen? Hindi lang yung nadoon lang tayo sa loob ng bahay. Ibig sabihin, kahit saan tayo magpunta, nagbibiyahe tayo, nagtatrabaho, dapat lagi natin inaasahan yung kanyang dakilang pagbabalik. Dahil kung ang pag-asa natin sa buhay na ito ay para lang dito sa mundo, tayo na raw po ang pinakakawawa. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, tayo na raw yung pinakakawawa sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, yung pag-asa natin sa sanlibutan ito, higitan pa natin. Lagpasan pa na natin. Yung pag-asa na yan, higit sa mga bagay na nakikita. Dapat ang pag-asa natin, yung mga bagay, nakapokus tayo doon sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Yes, hallelujah. Praise the Lord. Pangalawang palatandaan ng kanyang dakilang pagbabalik. Sige po, may mga upo-upa po rito. Pasok po yan. Paki-assist nyo lang po. So, welcome po sa Jesus Christ, the Prince of Peace. Ito po ang Kamarin chapter ng Jesus Christ, the Prince of Peace. Purihin po, very much welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. So, sige po. Ituloy po natin yung ating pinag-aaralan. Kung
kung ating natatandaan, yung unang palatandaan na kanyang dakilang pagbabalik, the hope of His coming. Ano po? Baka nalimutan na natin. The hope of His coming. At ang pangalawa ng kanyang dakilang pagbabalik, pangalawang palatandaan po na kanyang dakilang pagbabalik is the nature of His coming. Ano ba yung nature of His coming? Makikita po natin doon sa Matthew chapter 24, beginning verse 6 hanggang sa verse 8. Ang sabi po doon, Kuya, paki-plus mo, Kuya, ang Matthew chapter 24, verse 6 hanggang sa verse 8. The nature of His coming. Kung ano ang sinasabi doon. Doon daw, yan. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine, and pestilence, and earthquake, and diverse places. All these are the beginning of sorrow. So, yun po ang nature of His coming. Kung nakita natin o naririnig na natin yung gira, mga nagdaan na panahon, yun po ay nature ng kanyang palatandaan na malapit na bumalik ang Panginoon. Yung mga gira, mga kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa, tapos mga lindol sa iba't ibang mga bahagi ng mundo. Hindi po ito basta-basta na lindol, talagang malalakas. Diba? Yung nakaraan, doon sa Bohol, 7.2. Kaya kuan yung itinayo doon na mga tawag dito yung sabi sa Bisaya, yung mga karaan ng mga simbahan, yung talagang mga kuan sila, yun daw, yung ayon sa history, yung simbahan na yun, at talagang ginawa yun ng mga Kastila noong time nila, mga 18th century. So, matibay talaga kasi hindi ito hollow block, kundi yung adobe. Yun po, antibay nun. Ilang bagyo na dumaan doon, pero hindi siya nasisira. Pero dumaan ang isang lindol na 7.2. Bar down, flat down ang simbahan. Ibig sabihin, yun po ay pagpapaalala na ang pag-asa natin ay wala sa mundong ito. Ang pag-asa natin ay nakay Kristo lang. Amen? Ano man ang standard ng ating buhay sa oras na ito. Ikaw man ay professional, ikaw man ay mayaman, nakatira ka sa subdivision, nakatira ka sa Alabang Village, hindi po yun ang standard o pamantayan ng Panginoon. Dapat po, ang tunay nating pamantayan, tayo po ay nakasalig at nakasalalay at umaasa sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay ipinapahayag nito yung coming event, yung mga darating na pwedeng mangyari. Kaya nga, bago dumating yung event na yon, tayo po lahat ay pinaghahanda ng Panginoon. Hello? Upang sa gayon, dumating man yon, hindi tayo pwedeng, Lord, wala naman kasi nagpaalala sa akin, Lord. Walang nangaral sa akin. Pero, ang katotohanan niyan, mayroon na nangaral. Nakapakinig ka na ng Gospel of Salvation. Naalala mo yan. Amen. Kaya nga lang, hindi mo tinanggap, inignore mo, kasi, marami akong gagawin. Busy ako. Maraming dahilan. Pero, mga kapatid, tandaan po natin, magpasalamat po tayo kapag mayroon pang nagpapaalala sa atin, mayroon ka pang naririnig na nagpapaalala sa iyo, mayroon pang bumibisita sa iyo, mayroon pang concern sa iyo. Tandaan mo, darating ang araw, ang tao ay wala ng pakialaman. Amen? Yun po ang dapat natin paghandaan. Kaya nga itong panahon natin ngayon, mapalad po tayo sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Bakit? Ayaw niya
na ikaw, ako, tayong lahat na family ng GCPP or anumang denominasyon, Jesus is Lord. Ayaw niya na isa man ay mapahamak. Kundi bago dumating yung araw na yon, nagbigay muna siya ng mga man of God na magbibigay ng babala upang sa gayon, kung bibigyan mo ito ng pansin, pagtutuunan mo ito, maliligtas ka. Tingnan mo sa mga kapatid, bago dumating yung bagyo, di ba? Nagbibigay muna ng babala yung pag-asa. Di po ba? Nagbibigay muna ng babala. Walang bagyo na dumaan na hindi muna nasasagap ng Weather Bureau. Bago dumating yung araw na yon, example, sa sunod na linggo, may darating na bagyo. Ilang araw pa lang, ibinabalita na yan ng pag-asa bilang babala sa mga tao upang sila ay makapaghanda, lalo na yung mga nasa tabing ilog. Amen. Yung mga nasa bundok. Bakit? Kapag dumating man yung bagyo na yon at sila ay napahamak, wala silang dapat sisihin, kundi ang kanilang sarili. Bakit? Hindi nila dininig yung babala ng pag-asa. Amen. Gayon din po mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay higit pa sa pag-asa ng sanlibutan ito. Bakit po? Dahil ang pag-asa natin ay hindi lang sa mundong ito, hanggang sa kabilang buhay. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin, Panginoon. Yun po ang kaibahan doon. Sapagkat dito sa mundo, minsan si mayor lang ang ating pag-asa, minsan si kap lang ang ating pag-asa, minsan si president lang ang ating pag-asa. Paano kung nawala sila? Wala ka ng pag-asa. Amen. Subalit kung ang pag-asa natin ay ang Panginoong Jesucristo, kailanman hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan, sapagkat siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Mananatili siyang andyan sa buhay mo. Tayo lang minsan ang lumalayo sa Panginoon eh. Amen? Kaya minsan, yung shepherd, laging nadudo sa dulo ng hawakan ang kanyang hawak, kinakalawit yung kanyang tupa sa liig. Anak, dito, wag ka dyan. May putik dyan eh. Dito. Amen? Lagi tayong kinakalawit sa liig, dinadala ito doon sa green pasture. Amen? Dahil ayaw po ng Panginoon na tayo po ay maputikan. Dahil tayo ay mga tupa. Hindi tayo mga kambing. Hindi tayo mga kalabaw. Di ba yung kalabaw gustong-gusto sa putik? Yung baboy gustong-gusto sa putik. Paliguan mo, babalik sa putik. Pero tayo po ay inahalin tulad ng Panginoon sa tupa. Bakit po? Yung tupa po ay inosente, pure. Amen. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po ay maging pure sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, pangalawang palatandaan ng kanyang pagbabalik is the nature of His coming. Hindi na po yan bago sa atin. Yung mga gira, mga nagdaan. Pero kung paano nangyari na ito noon, ito po ay muling mangyayari. Bakit? Ang lahat ng pangyayari sa buong sanlibutan ay pabalik-balik lang at paulit-ulit lang ito nangyayari. Hindi na ito bago. Paulit-ulit lang ito nangyayari. Bakit? Scripted eh. Sino may hawak ng scripture? Ang Diyos. Amen? Hindi ang tao. Praise the Lord. Pangatlong palatandaan na kanyang dakilang pabalik is the social sign of His coming. Ito na po. Yung sinabi ko sa inyo kanina. 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang sa verse 5, na sa mga panahong iyon, mababatbat ng kahirapan ang sanlibutan. Hindi lang itong Pilipinas, buong sanlibutan, mababatbat ng kahirapan ang mga tao, magiging gahaman sa salapi, lapastangan. Ibig sabihin, wala nang pakialaman. Bakit? Tagutom na. Magiging tagutom. At ang sabi pa ron, yung anak mo, kakainin mo na yan. Bakit? Pastor, hindi ko gagawin yun.
Ngayon yun, kasi mayroon pa tayong kinakain. Pero pagdating ng panahon, kapag nag-rapture na, kakainin mo na yung anak mo. Bakit? Wala na makakain. May pira ka, hindi ka makabili sa tindahan. Kasi kailangan meron kang tatak na 666. Oh, ngayon kapag nagpatatak ka na para makakain, wala ka ng kaligtasan. Oh, saan ang pipiliin mo? Langit o kapahamakan? Kapag natataka na isang Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, kapag nagpatataka, wala ka ng puwang sa kaligtasan. Mari sabihin natin, Pastor, di ba, Kristiyano, tinanggap ko na ang Panginoon. Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga, ang sabi doon sa Philippians chapter 2, verse 12 hanggang sa verse 16, dapat yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, dapat wino-work out natin yun. Hello? Wino-work out natin yung salvation na yun upang tayo ay hindi manghina. Di ba kapag marami kang problema, marami kang alalahanin, marami kang utang, utang doon, utang dito, utang doon, bayad doon, grabe, masakit sa ulo. Yun ang nakapagpanghina. Di po ba? Kaya anong kinakailangan? Ang kalakasan mo na nanggagaling sa Panginoon. Wino-work out natin yung salvation. Subalit kapag tayo po ay mula nung tanggapin natin ang Panginoon, bumalik tayo sa dati nating buhay, walang saysay yung ating kaligtasan. Yung tinanggap natin sa Panginoon. Bakit? Katulad natin yung 4 na binhi. Di ba? Ano yung una? Binhi na nalaglag sa tabi ng daan. Tinuka ng mga ibon. Pangalawa, binhi na natanim sa batuhan. Palibhasa, manipis ang lupa, madaling tumubo. Pero pagdating ng mga pagsubok, timbuwang, balik sa mundo. At ang pangatlo, na nahasik sa dawagan. Nagmatured. Pero pagdating sa pira, kayamanan, yun ang kanyang pinaglingkuran. The love of money is the root of all evils. At ang pang-apat, yung natanim sa matabang lupa. Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos na itanim sa matabang lupa sa puso natin, dapat wino-work out natin yan araw-araw. Amen? Wino-work out natin yan. Di ba kapag ang isang tao medyo nanghihina physically, ano ginagawa niya? Nagja-jogging. Sabi nga ni Yoyoy Villame, mag-exercise tayo tuwing umaga. Amen? Hello? Hindi masama mag-exercise. Bakit? Para sa kalusugan ng ating physical, how much more sa spiritual? Kung hindi natin i-work out yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon ng libre. Huwag natin itago yan. Huwag natin ikahiya. Dapat ipagmalaki mo na ikaw ay ligtas na dahil si Kristo ay andyan sa puso mo. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya mga kapatid, bago dumating yung social sign of His coming, dapat prepare na tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Bago dumating yan. Kasi ito na yung yung daranasin ng mga maiiwan dito sa lupa. At tayo yung mga Kristiyano na may talaga relationship sa Panginoon. I'm assure you, 100% makakasama tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Are you ready? Hallelujah! Dapat i-ready natin yung ating puso sa pagbabalik ng Panginoon. Tingnan niyo po, si Marta at saka si Maria. Naglalarawan po ito sa dalawang klase ng Kristiyano. Makikita natin doon sa Luke chapter 10, verse 38 hanggang sa verse 42. Ito po ay naglalarawan sa dalawang klase ng Kristiyano. Si Marta, nung dumating ang Panginoon sa kanyang tahanan, tuwan-tuwa si Marta. Maaari siguro, nagtatatalon pa ito.
dahil dumating ang Panginoon sa kanyang bahay. Pero na nandoon ang Panginoon sa loob ng kanyang bahay, ano ang ginawa niya? Naging busy siya sa sekular. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon, sabihin mo nga po sa aking kapatid, kay Maria, natulungan naman ako dito. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Marta, Marta, abalang-abala ka sa lahat ng bagay. Pero isa naman talaga ang dapat kailangan. No? Sige, kuya, paki-plus mo nga, kuya. Ate, Luke chapter 10, verse 38 hanggang sa verse 42. Yan po. Luke chapter 10, verse 38. Yan po. Now it came to pass, as they went, that they entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into his house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. 40. Ate sa 40. Help me. Sabi doon. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? But bid her therefore that she, 41. Help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. 42. Said unto her, Martha, Martha, 42. But one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. So yun po ay dalawang klase ng naglilingkod sa Panginoon. Hindi po masama na tayo po ay nagtatrabaho sa sekular kasi kailangan natin yon para kumain ang ating pisikal. Amen? Pero dapat po meron tayong checking balance. Amen? Dapat po, hindi more on sa sekular. Kasi si Marta, inubos niya yung panahon. Isipin mo, nadudoon na si Jesus sa loob ng kanyang tahanan, pero hindi niya ini-entertain. Busy siya sa sekular. Gawin. Hindi natin alam kung anong pinagagawa ni Marta. At in-influensyahan pa niya si Maria, natulungan siya. Pero ni-rebuke siya ng Panginoon. Ang sabi niya, gano'n, sa verse 42, ano sabi doon? Ate, pakikuhan mo ulit sa 42. Sabi doon, but one thing is needful, and Mary had chosen the good portion, the good part, which shall not be taken away from. Kapag ang Panginoon, mga kapatid, siyang inuna natin sa buhay natin, I will tell you the truth, 100% uunahin ka rin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Subalit, kung pangalawa lang ang Diyos sa buhay mo, hindi kanya bibigyan ng pansin. Amen? Bakit? Ang Diyos po, hindi natin pwedeng dayain. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Galatians chapter 6, verse 7. Kaya nga, kung nagtanim ka, inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, uunahin ka rin niya. Hindi lang ikaw, maging ang iyong sambahayan ay kasama niya, uunahin. Bakit? Tapat po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Tularan natin si Marta. Naupo lang siya sa paanan ng Panginoon. At ano sabi ng Panginoon? Hindi na aalisin sa kanya yung kanyang pinili. Amen? Hallelujah. Ngayon mga kapatid, I believe na lahat tayo ay maraming gawain sa bahay. Ang iba sa atin, may trabaho sa sekular, inoperan, o kung papasok ka ngayon, araw ng linggo, double your money. Hallelujah. Doble ang sahod mo. Ngayon, ano ngayon ang pipiliin mo? Oo nga kung sisimba ako pa yung makukuhanan sa tithes and offering. Pero kung papasok ka sa trabaho, doble. Pag uwi ko, doble ang sahod ko. Hallelujah! Yan po ay offer ng sanlibutan.
Ang sabi ng Panginoon, ito ang sagot ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19, according to His riches and glory, He will supply lahat ang ating pangangailangan, financially, physically, materially, spiritually, mentally, lahat yan, isusupply yung Panginoon kapag uunahin natin siya. Pero kapag inuna natin ang secular, sabi ng Panginoon, I'm sorry. Si Jesus nga, di ba? Inoffer sa kanya yung buong kaharian ng sanlibutan. Hindi siya na-tempted. Bakit? Alam ni Jesus yung sanlibutan sa kanya na yun Inangkin lang niya kaaway Hallelujah. Kaya ano sabi niya? Lumayas ka sa taas. Lumayas ka sa taas. So ganun po, kapag tayo pa itinitempted, dapat hinihingi natin yung guidance ng Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya ito sa sarili kong kalakasan at pamamaraan. Kailangan ko ang iyong tulong. At instant, bigay po ang Panginoon ng rescue. Amen? Dahil ang Diyos po, sabi nga ng Panginoon, call unto me. Call unto me. Huwag tayong mahiya na tumawag sa Panginoon kung kailangan natin ng tulong. Hallelujah. So, the social sign of His coming. Doon po, sa Matthew po, Matthew 24 uli. Balikan natin. Sa 9 hanggang sa 12, makikita po natin yung social of His coming. Kung ano nakasabi po doon. Ate, Matthew chapter 24, verse 9. O yan po. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall be many offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Sige pa, hanggang sa kanyan, ate. And many false prophets shall rise, and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Manlalamig ang pag-ibig ng marami, at marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ating mga puso. Kapag tayo po ay nakakaramdam ng panlalamig, ano ang gagawin natin? Takbo agad sa presensya ng Panginoon. Prayer. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Muli, palakasin mo ako. Isa lang naman ang ating resources, di po ba? Si Jesus. Wala ibang tayong resources kundi si Jesus. Kaya kapag tayo po ay nanlamig, humingi tayo ng guidance sa Panginoon na muli tayo painitin. Kung tayo ay bumagsak, hingi natin na muli tayo ibangon ng Panginoon. May kasabihan nga na kung saan ka daw nadapa, doon ka babangon. Pero sabi ng mga pilosopo, hindi lahat ng nadadapa doon bumabangon. Bakit? Kasi ang ibang pag nadapa doon, gagapang doon nababangon sa unahan. Mga pilosopo Wala tayong magagawa doon. Pero sabi ng Panginoon, kapag tayo po ay nadapa, muli tayo ay ibabangon ng Panginoon. Lahat po ng tao ay nadarapa. Hello? Walang taong hindi nadadapa. Ibig sabihin po, walang taong hindi nagkakasala. Lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya nga lang, ang kagandahan nito mga kapatid, kapag tayo po ay nagkasala, huwag ka nang manatili doon sa kasalanan. Amen. Kapag nagkasala ka, repent agad. Repent. Kasi yun na lang mang hinihintay sa atin ng Panginoon. Na kapag nagkasala ka, aminin mo yung kasalanan. Lord, I'm sorry, nagkasala ako. Pay the price ka na. Pinatawag ka ng Panginoon. Ganun lang kadali. Pero kapag tayo nagkasala, itinago mo yung kasalanan, nahiya ka pumunta sa church, nahiya ka magpakita kay brother, kay sister, kay pastor, nahiya ka. Ang ibig sabihin niyan, itinago mo ang kasalanan. Pero kapag once na tayo nagkasala, lumapit tayo sa Panginoon, Lord, patawarin mo pa ang Panginoon. Nagkasala ako. You'll pay the price.
Pinatawad ka na ng Panginoon. Ganun lang yung kadali. At huwag ka nang babalik doon. Amen? Yun po, kasi minsan, inamin natin yung kasalanan. Kinabukasan, balik na naman. Para tayong baboy. Kaya nga, huwag po natin i-entertain yung kaaway, si Satan, upang hindi tayo mabudol-budol. Amen? Dahil kapag ini-entertain natin yung kasalanan, minsan nabubudol-budol tayo. Mahirap kaya yung mabudol-budol. Yung kwento ni Pastor Willie, ilang milyon yun? Yung nabudol-budol? 5 million. Meron ka lang 10,000 mabudol-budol, masakit na yun sa bulsa eh. Yung 5 million pa kaya? Kaya mga kapatid, wag natin i-entertain ang kasalanan. Kaya nga, although talaga napakasarap talaga i-entertain yan. Yung kasalanan na yan. Kasi bakit? Mag-i-enjoy ka eh. Mag-i-enjoy ka. Masarap namnamin ang kasalanan. Pero tandaan natin, kapag nag-enjoy ka sa kasalanan, pagdating ng araw, magbabayad ka sa kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng sanlibutan, ang sabi ng kasalanan, enjoy now, pay later. Ganyan ang kasalanan, di po ba? Nag-enjoy ka ngayon, pero magsasuffer ka pagdating ng araw. Mahabang suffering yun. Pero nag-enjoy ka ng panandalian dahil sa kasalanan. Pero ang nais ng Panginoon, ito po ang nais ng Panginoon, suffer now, enjoy later. Amen? Tayo ngayon ay nagsasuffer sa mundong ito. Pero tandaan natin, ito ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nag-suffer ka man sa oras ito, darating ang panahon na mag-i-enjoy ka sa presensya ng ating Diyos na buhay. Ipinangako ng Panginoon yan. Hallelujah! Kaya napakasarap po kapag tayo po ay nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon, sa pagbabasa ng banal na salita, sa panalangin, dito kanina, I believe na marami ay nag-enjoy sa presensya ng Panginoon kanina sapagkat bumaba ang presensya ng Panginoon, ang sikay na glory. Hallelujah! Amen? Hindi nyo ba napansin kanina? Hallelujah! Sinantipas ng Panginoon ang lugar na ito. Wow! Napakabuti ng Panginoon. Sino tayo? Para pagtuunan ng pansin ng Panginoon. Pero dahil nag-glorify natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin, ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. So ibig sabihin, doon sa ating pag-aawitan natin kanina, nag-glorify natin ang Panginoon, kaya bumaba ang presensya ng Panginoon at napuspos ka ng kanyang kaluwalhatian at anuman sakit karamdaman, pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Claim it, declare it, na ikaw magaling na. Amen? In the name of Jesus. Bakit? There is power in the name of Jesus. Hallelujah! Walang imposible sa Panginoon. Ang kailangan lang, manampalataya tayo sa Kanya. Hallelujah. So, pang-apat na tanda na kanyang dakilang pagbabalik. The fullness of the Gentiles. Ito po yung pang-apat na dakilang pagbabalik ng Panginoon na malapit na bumalik ang Panginoon. Yung kabuuhang bilang ng mga Gentiles. Kabilang na tayo ron. At ito na lang ang pinupuno ng Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay. Baka sila ay natutulog pa. Sa pamamagitan mo, ikaw ang magbibigay sa kanila ng babala upang sila ay magising sa pagkakatulog. Dito sa binasa natin kanina, balikan natin ating tema. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo magsimulang manalig sa Kanya. Na mamaalam na ang gabi.
at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing, sa magulong pagsasaya, sa pagpakasawa, sa pita ng laman at kahalayan at sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Kristo ang paghariin ninyo sa buhay. Hallelujah! So ibig sabihin mga kapatid, I believe na marami pa tayo mga mahal sa buhay na hanggang sa kasalukuyan ay tulog pa spiritually. Wala pang ganap na relasyon sa Panginoon. Hello? Maaring meron pa tayong mga anak na hindi pa mananampalataya, hindi pa ligtas. Maaring tayo may mga kapatid pa. Maaring meron tayong nanay na hindi pa naliligtas. Ating tatay, yung lolo, yung lula, yung mga kamag-anak, hanggang sa extension ng ating family, yan po ay kabilang sa completeness ng mga Gentiles. Amen? Kaya kailangan po, sa pamamagitan mo, ito nga po ang tanong, bakit ka iniligtas ng Panginoon? Hello? Ito po ang tanong, bakit ka iniligtas ng Panginoon? Kasi Lord, mabait ako eh. Hindi yun. Hindi yun ang dahilan kaya iniligtas tayo ng Panginoon. Inuna kang iligtas ng Panginoon ang dahilan upang ikaw ay maging instrumento na gagamitin ng Panginoon bilang sa pagliligtas doon sa iyong pamilya. Amen? Ngayon, kung ikaw man ay Kristiyano na tutulog-tulog din, paano maililigtas ay yung mga kasama sa pamilya? Yung iyong asawa, yung anak, yung tatay, yung nanay. Kung mananatili kang tutulog-tulog, tinatago mo yung pagiging born-again Christian natin. Huwag mo niyang itago. Dapat magliwanag po tayo sa loob ng ating tahanan upang makita nila yung mabubuting gawa na himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Dapat nakikita yan upang makita nila yung ilaw na tunay nga si Kristo ay nandiyan dyan sa puso mo. Amen. Hindi po yung Kristiyano na pupunta sa gawain, yun dalang Bible, yung kapiraso lang, ilalagay lang sa bulsa kasi ayaw niya makita. Nahihiya ng kapitbahay, natuksuhin. Uy, andyan na si born again. Oh. Kaya ang dinadalang Bible, maliit lang, inilalagay lang sa bulsa. Pagdating sa loob ng simbahan, dudukutin lang. Akala mo magtatiles, yung pala dudukot sa Bible, maliit. Hindi po yun. Dapat ipakita natin sa buong mundo na ikaw ay bago na, ikaw ay ligtas na, wala ka na doon sa mundo. Amen? Bakit andito pa tayo sa mundo? Pero ang pamumuhay natin ay hindi na sa ilalim ng mundo, kundi andito tayo sa top of the world. Amen? Hallelujah! Lumalakad tayo sa ibabaw ng mundo. Bakit po? Kasungot kung hindi pa natin ito gagawin ngayon. Kailan? Kung hindi tayo ang gagamitin ng Panginoon, sino? Di po ba? Halimbawa dito sa GCPP, kung hindi tayo gumalaw para iligtas yung ating sambahayan, sino ang inaasahan natin? Alam naman taga-ibang bayan. Tayo po, ang dahilan po, number one, bakit ikaw ang inunang iligtas ng Panginoon? Sapagkat ang purpose ng Panginoon ay gagamitin ka sa loob ng iyong sambahayan. Ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong magulang, ikaw ay gagamitin. Magliwanag ka. Hallelujah! Huwag mong itago yung liwanag ni Kristo. Nandiyan dyan sa iyong puso. Ilantad mo yan. Ilagay mo yan sa pinaka mataas na lalagyan upang maliwanagan ang nandoon sa loob ng iyong sambahayan. Hallelujah! Praise God! The fullness of the Gentiles. Yun po yung ikaapat na palatandaan. Hallelujah. So, ikalima. Malapit na tayo. The progress of knowledge, science, at technology. Ito po yung ikalima na palatandaan na malapit na bumalik ang Panginoon. The progress of knowledge, science, and technology. Tingnan mo yung buong mundo. Minsan, sa isang tao, 3-4 yung gadget. Nung araw, wala pa yan. Yung telepono lang PLDT. Minsan nahirap kumunta kasi daming party line. Amen. Pero dahil ngayon sa high-tech na,
may kanya-kanya na mga cellphone, minsan tatlo-tatlo pa. Amen? Magkabilaan dito, kaya hallelujah. Akala mo, lumaki na yung tainga kasi tainga. Amen? Kabilaan na. Pero yung sabi sa Biblia, yan po ay palatandaan na malapit na bumalik ang Panginoon. Bakit? The progress of science, the progress of knowledge, science, and technology. Amen? Tingnan po yung mga komunikasyon. Dati, telegrama, ilang araw bago dumating. Pero ngayon, segundo lang. Darating na yung mensahe, yung minsang padala, galing pa sa ibang bansa. Minuto lang. Dati, 1 buwan bago dumating. Pero ngayon, dahil sa high-tech na ang lahat ng bagay, napakadali na ng proseso. Maging sa transportation, di ba? Akala mo, nandun tayo sa langit eh. Di ba? Dumaan ka doon sa Makati. Sino nakaraan na sa Makati? Andyan. Andoon na. Akala mo, nandun ka na sa langit. Pagtingin mo sa baba, liliit na ng mga tao. Dahil po sa progress of transportation, ang iba, mayroon daanan na sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng dagat. Magtataka tayo, no? Bakit hindi nalulunod sa tubig? Pero dahil po sa knowledge ng tao. Ang sabi sa Daniel chapter 12, verse 4, ang sabi doon, Daniel, ingatan mo muna ang salitang ito at isara ang aklat hanggang sa takdang panahon. Marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan. At ito na nga, dahil andito na tayo sa end time, yun, lahat ng karunungan ay tinuklas na ng tao. At ito pa, dapat natin malaman, yung giant computer, ando doon na sa himpapawid. Naghihintay na lang ito. Minumonitor na tayo nito. Kaya nga ang tao, hindi nyo man napapansin, lahat ng tao sinasanay na sa mundo. Unang-una, sa mask. Pangalawa, yung face shield. Pangatlo, sa swab test. Sinasanay ang isipan ng tao. Unti-unti. At kapag nasanay na tayo, ang ibig sabihin, kontrolado na tayo ng mundo. At sino yung nasa ilalim sino ang nasa likod ng gumagalaw sa mundo? Si Antikristo. Amen? Kaya nga mga kapatid, ito na yung panahon na ang relasyon natin sa Panginoon dapat pag-alabin natin. Bago tayo matulog sa gabi, i-evaluate natin yung spiritual life natin. Huwag kang matutulog na hindi mo ini-evaluate ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Dahil andito na tayo sa last day. Tingnan natin yung buong mundo. Sa high-tech, andyan na sa loob ng cellphone. Amen? Napakadali. Lahat. Gusto mo mag-shopping, magkuhan ka lang sa gadget, door to door. Ay, i-deliver. Gusto mo kumain sa Jollibee, kumain sa McDo, kumain sa Mang Inasal. Magkuhan ka lang sa gadget, order ka lang. Maya-maya, andyan na. Hindi mo na kailangan pumunta doon. Amen? Dahil sa high-tech, makakakain ka. Door to door. Hindi natin napapansin yun. Pero yun po ay pinararana sa atin ng Panginoon kung ano ang gagawin natin bilang mga Kristiyano na nandito pa sa loob ng mundo. Dapat saan man tayo naroroon, lagi tayo nagliliwanag. Amen? Hindi yung ilaw na andap-andap. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag nagsisindi ka ng ilaw, hindi itinatago doon sa ilalim ng misa, kundi inilalagay doon sa mataas na bahagi upang matanglawan yung nandoon sa kapaligiran. So yun po, tayo po ay mga anak ng Diyos na inilagay ng Panginoon sa ibabaw o sa tuktok ng burol. Burol. Hindi yung burol ng patay ha. Yung burol, yung talampas. Inilagay tayo ng Panginoon upang maliwanagan o makita ng tao yung liwanag. Kapag nakita ng mga tao na nandun nawawalan sila ng pag-asa, nandun sa kasalanan, kapag nakita nila yung liwanag, nagkakaroon po sila ng pag-asa. Kaya nga dito sa
binasa natin, namamaalam na ang gabi, malapit ng lumiwanag. Ibig sabihin, namamanaag na natin yung bukang liwayway sa silangan. Yun po ang nais ng Panginoon. Wake up call sa ating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Pang-apat po, o pang-anim na. Ito, last na. Kaya hindi ko sinabi yung 6 point kasi ang dami naman yan. 6 point po. 6 point na sign ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po ang last, the preaching of the gospel to all nations. Ito po yung huling palatandaan, yung ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. Di nyo ba napapansin mga kapatid? Hanggang doon sa kabukid-bukiran, kabundok-bundukan, meron na nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Inaalaw na ng Panginoon yun. Pero dati bawal. Hanggang doon sa mga communist country na ipapangaral na ang salita ng Diyos. Pero pansamantala lang yan mga kapatid. Temporary lang yan. Dahil darating po ang panahon na ipagbabawal na ang pangangaral sa lahat ng dako. Kaya nga mga kapatid, habang malaya pa, mapalad ka. Dahil sa panahon, nandito pa tayo sa malaya pa tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Malaya pa tayo nakakapunta sa simbahan. Mapalad tayo. Pero darating ang panahon na hindi na natin maririnig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Ipagbabawal na ito. Hahanapin mo ang salita ng Diyos dahil gutom na gutom ka na, dry ka na sa salita ng Diyos. Hindi mo na masusumpungan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Bawal na. Ito nga, di ba? Sinasanay na yung isipan ng tao. Yung iba wala nang gawain. Hindi nyo man napapansin yun? Wala nang gawain sa iba. Sinasanay yung isipan ng tao. Pero yung iba, baliwala lang yun. Ay, salamat, walang gawain. Kaya, magliliwalayo muna ako. Natuwa pa. Pero dapat po, mga kapatid, ihanda natin ating sarili. Dahil, dumating man yun, tinatawag na the famine of the Word of God. Yung kagutuman sa salita ng Diyos. Kaya nga, habang malaya pang naipapangaral ang salita ng Diyos, malaya ka pang nakapagbabasa ng salita ng Diyos, dapat po, yung salita na yan, ilagay na natin sa ating isipan at ilagay natin sa ating puso. Ang sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8, bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Amen? Bakit? Isa po yan sa mga warning ng Panginoon sapagkat darating po ang panahon na ang tao ay mawawala na ng panahon sa salita ng Diyos. Mangangalap sila ng mga mangangaral na ang gusto nilang mapakinggan, yung gusto lang nila. No? Ayaw na nila ng patungkol sa salita ng Diyos. Bakit? Masakit na ito sa kanila. Bakit po? Pinatigas na po ng Diyos ang kanilang mga puso. Ba't mapalad po tayo? Bakit? Andito pa tayo ngayon sa panahon na ang Holy Spirit andiyan pa sa iyong puso. Kontrolado pa tayo. Amen. Ito nga ang problema nga. Kontrolado tayo ng Holy Spirit pero dahil sa katigasan pa rin ng ulo ng tao, no? Nasusunod pa rin yung gusto ng tao. Grabe talaga. Kaya bago ako magwakas, sabi nga doon sa kwento, patigasan daw ng ulo lahat ng bansa. Kasali. Tinawag yung Hapon. Aba, binasag yung hollow block sa pamagitan ng kanyang ulo. Wow, palakpakan yung tao. Tinawag yung Amerika. Aba, yung kahoy, binali dito sa kanyang ulo. Oh, palakpakan yung tao. Tinawag yung Pilipino. Wala, hindi nakita, hindi doon lumapit. Pilipino! Wala, hindi lumapit. Pilipino! Tigas sa ulo. Panalo ang Pilipino sa katigasan ng ulo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, conclusion, no? Natunay mga kapatid, maging seryoso po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ay hindi nagbibiro.
habang binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na isettle natin yung relationship natin sa Panginoon. Kung halimbawa ang relasyon natin ay putol-putol ang relasyon natin sa Panginoon, masimba o hindi, manalangin o hindi, magbasa o hindi, ngayon na ang tamang panahon para isettle natin yung relationship natin sa Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, bago bumalik ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon na ikaw ay maging pure heart, maging matatag, malakas. Sabi doon sa Psalm 125 verse 1, those who trust in the Lord is like a Mount Zion that cannot be shaken but endures forever. So yun po ang nais ng Panginoon, na anuman pagsubok at dumating sa ating buhay, manatili kang matatag habang naghihintay sa dakilang pagbabalik ng Panginoon. Tayong po lahat ay tumayo. Praise God.